PBBM sangkot daw po sa flood control issue ngayon, mga sangkay, o corruption, at makukulong ba, mga sangkay, ang ating presidente? May nagsalita po dito, mga sangkay, pag-usapan po natin. So ito nga po, mga sangkay, itong may tao po na nagsalita laban po kay PBBM na sabit daw po siya dito. Tayo nga po sa kanya, hindi po pwedeng hindi managot si Pangulong Bongbong Marcos dito sa korupsyon na ito. Sino nga ba ito? Pag-uusapan po natin ito ngayon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na dito sa YouTube. Kaya naman, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, ito po yun. Ayon po kasi dito, sa taong ngawa ng ngawa, na walang iba kundi si Chavit Singson, dawit daw po si BBM dito. Well, mag-react po tayo. Pinagbibitiw ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ho ay dahil sa paniwalang sangkot ang Pangulo sa malawakang katiwalian sa flood control projects. Hinamon din ni Singson ng ICI unahing imbestigahan ang mga infra projects sa Ilocos Norte na probinsya mismo ni PBBM. Balita hatid ni Mean Corvera. If the President cannot face the truth and take responsibility for his failures, he must step aside for the sake of the nation. Yan ang panawagan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa dating gobernador, dapat nang magbitiw si Pangulong BBM dahil hindi siya kumbinsidong wala itong kinalaman sa malawakang katiwalian sa flood control projects na nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon. Okay. Doon, i-correct natin. Itong katiwalian, itong korupsyon ay hindi lamang po sa panahon ni BBM. Nagkataon lang na si BBM ang nagpasabog. Kung babalikan po natin, kukorek lang natin Kung babalikan po natin noong panahon ni PRRD, ano ang sinasabi, ano ang laman ng mga balita? Ito, 2020. Sabi po dito, Belhica, report says only 50% of fund really go to project itself due to DPWH corruption. Nakalagay, due to DPWH corruption. Kailan to? October 2020. Noon pa po ito nangyayari. Nagkataon lang na si BBM po ang seryosong dumot-dot sa mga sindikato na ito. Kasi mabigat ang kalaban po talaga dito. Hindi po basta-basta. Hindi po yung simple lamang na laban nito. Pambihira, may mga pangil at may mga malawak na impluwensya ang mga ito. Kaya nga lang, si BBM, may lakas ng loob, mga sangkay, na tibagin ito. Kaya ngayon lamang po sumabog. Pero noon pa po nangyayari ito. Ito pa, mga sangkay. Marami pong balita yan tungkol dyan. Ito. Congressman involved in DPWH graft. Kita nyo yan, mga sangkay. Noon pa po yan. Pinasabog nila. Pero ang problema nga lang dito kay Labelicat sa panahon nila PRRD. Wala po silang ginawa. Yan ang problema. Alam niyo, sabi ko nga, mga sangkay, ipagtatanggol ko pa itong mga ito kung mayroon silang ginawa na, halimbawa, kinasuhan nila yung mga malalaking pangalan, yung mga big names talaga, yung halimbawa na lang, may congressman, may senador, na pinangalanan sila, tapos nagbumuo sila ng isang commission na mag-iimbestiga. Kasi pinagmamalaki nila yung PAC or PACC. Pero wala naman po itong ginawa, mga sangkay. Kaya nga po binuwag ito ni PBBM Kasi wala pong napakulong, mga sangkay. 'Di ba? Tapos mga maliliit lamang pong involved dito yung dinudot-dot, yung mga kongresista, mga congressman, or mga senador. Wala po, mga sangkay. So ito matagal na po yung nangyayari. Kahit po ang former president natin, nagsalita din po dyan. Ayan po, November 2020. Duterte says ghost projects rampant in DPWH.
Ayan po, mga sangkay, oh. Ayan, oh. Sabi dito, President Duterte says, projects or ghost projects are common inside the Public Works Department. Common, very common, mga sangkay, yung ghost project. Nagkataon lang na si BBM may bayag. Pumalag, mga sangkay. Diba? Kaya mali yung dito, atake ni Chavit Singson. Ito kasi anya ang nag-aaproba at pumipirma sa budget, katunayang nire-repaso pa rito ang General Appropriations Bill bago ito aprobahan. Who carries the ultimate responsibility? It is not the officials, not the engineers, not the contractors. Parang ang dating patuloy dito, lusot na yung mga engineers, lusot na yung mga contractor, si BBM lang yung panagutin. Ayos din, ano? It is the president who holds the power and the trust of the nation. Tinawag pa ni Singson na mahinang leader si PBBM na aniyay isinisisi sa iba ang nangyaring katiwalian para iligtas umano ang kanyang sarili. Grabe, no? Alam nyo, sa totoo lang, real talk lang. Wala tayo sa ganitong sitwasyon ngayon kung walang BBM na nagsalita. Common sense, guys. Hindi natin pinag-uusapan to ngayon. Wala tayong alam kung hindi si BBM nagpasabog na ito. Walang kahit na sinong presidente na gumawa niyan. O mag-research kayo kung may presidente na gumawa niyan na ikanta yung sarili niyang gobyerno dahil sa korupsyon. Wala po. Even the former President Rodrigo Duterte, isiniwalat niya na po noon ito. Pero hindi po niya napalagan ng gusto. Bakit ganun ka-powerful ang sindikato sa loob ng gobyerno? Si BBM lamang po talaga yung nagkalakas loob na ilaban po itong pambihira, mga sangkay. Pambihirang nakawan. It is a failure of leadership at the very top. Alam nyo guys, si BBM nag-a-approve lamang sa mga malalaking proyekto sa mga probinsya. Pero yung mag-i-implement po talaga niyan, yung mga district engineers, yung mismong DPWH. Kaya nga po may sekretary yung DPWH. Ang problema, mga sangkay, may sabit din ang sekretary. Kaya nga po sabi ni Duterte noon, sabi ni Tatay Digong noon, common to noon. Hindi pala noon. Common ang ghost project sa DPWH. Bakit? Sila may kakayahan mag-control ng kaperahan. Si BBM, wala na pong alam yan once na nandun na . Diba? Kaya nung nalaman ni BBM, nag-alburuto siya, galit na galit ang Pangulo. Nakita nyo nung SONA? Diba? Kung paano siya nanggigigil sa mga magnanakaw na to? What our president is doing is shifting the blame to others to save himself. That, ladies and gentlemen, is called a weak leader. Guys, kung usapang weak lang, kung usapang weak lang, walang ibang nakagawa na ito kundi si BBM lang. Now, kung noon, lumabas na ito nung panahon ni former President Rodrigo Duterte. Ayan. Lumabas na. Ayon sa mga report, maraming involved. May kongresista. May mga mambabatas. Ngayon, sa panahon ni BBM, lumabas din po. Pero sa dalawang presidenteng ito, tanging si Pangulong Marcos lamang ang pumalag. Siya po ang nag-open ngayon ng malalimang investigasyon. Siya po ang nag-open ngayon na ikulong itong mga involved. Kahit pa makapangyarihang tao. Ngayon, sa dalawang presidente, sino ang weak? Di ba? Si BBM, ginawa ng aksyon. Ginawa ng pamamaraan para mabunyag ito ng gusto. Si PRRD, wala pong ginawa. Nagpasabog lang. Next day, wala na ang issue. Tapos na. Nakalimutan na lang natin. Pero ngayon kay BBM, nakaredy na po ang kulungan. Ngayon, ang tanong, sino ang tunay na weak? Diba? Wala pa nga isang taon, pero sabog na po yung mga impormasyon tungkol dyan. Diba, mga sangkay? Ngayon, sino ang weak? Kaya, nakakaano lang,
na idadawit nila si PBBM. Kung hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos, bulag tayo ngayon. May idea tayo na may korupsyon, pero hindi po natin alam yung sistema. Tama po ba? Ang bihira. Well, ganun siguro talaga ata kapag may hinanakit. Dahil hindi na pagbigyan, mga sangkay, di ba? Sabi nila, hindi daw po napagbigyan. Well, kaya na bahalang humusga. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. Click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.